Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati pa na po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin mga minamahal kong mga kababayan, maging ho yung ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at talagang nag-aabang ho at talagang tinututukan ho nila yung bawat videos ho na ating pinalalabas sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga kapatid na nagbibigay ho ng thanks. At doon po sa kapatid natin ayaw ko na lang po banggitin yung kanyang pangalan nang sa ganun ho ay talagang dumaloy sa kanya yung blessing ng Panginoon o yung kapalit ng kanyang kabutihang loob. Kasi ho, para ho sa akin, prinsipyo ko kasi, dati ho kasi ang prinsipyo ko, gusto ko sana ipakita sa programang ito na nagbibigay kami. Gusto kong ipakita sa programang ito na marunong kami mamahagi. Pero isa ho ang natutunan ko sa salita ng Diyos. Yung totoo at bukal pala na pagbibigay. Yung totoo hindi ko po sinasabi to at wala akong pinatatamaan. Para lang ho to sa akin. Yung totoo palang tao, totoong at hindi pakitang tao. Yung totoo palang nagbibigay, yung nakasulat doon sa Biblia na dapat walang nakakaalam. Kaya pala, kasi pagka pinaalam mo daw yan, ayon sa Biblia, at nakita ng napakaraming tao at nalaman ng maraming tao, tumutulong ka, sa harapan ho ng tao, maganda. Pero sa harap ho ng Diyos, hindi. Ba't ko nasabi? Lalabas ho na pakitang tao lamang ho yan. Gagamitin niya ho yan kasi para ho sa tao o sa isang taong katulad natin, kapag ang tao ay nagbibigay para sa atin, mabait na. Ginagamit din ho pala yan ng mga mandarambong, mga magnanakaw na politiko. Para sabihin na sila ay mabait, namimigay ho sila pagdating ng eleksyon. Palakpakan ho natin, pero galing naman po yan sa hindi magandang paraan. Nakukuha nyo po. Kaya simula ho natutunan ko yung tunay na pagbibigay. Hindi na ho namin pinapalabas dito sa programang ito kung ano man yung kaya namin gawin sa kapwa-tao namin. Kung ano man po yung kaya namin gawin o maitutulong namin sa kapwa namin. Nang sa ganon, totoong biyaya ho at walang halong pagmamapuri sa sarili. Kasi yung iba, ayoko naman patamaan yung iba dyan. Kaya lang ho, minsan nga ginagawa na lang nilang content yung pamimigay para siyempre maano sa kanila yung mga tao, pero hindi pala yun ang tunay na pagbibigay. Ang tunay pala na pagbibigay, yung ikaw lang ang nakakaalam. Sabi nga ng Biblia, dun ho sa mga talagang religious, alam nila ibig sabihin ko. Diyos na ho ang nagsabi ko, maaari. Dapat hindi malaman nung kaliwa yung ginawang kabutihan nung kanan. So yun po yung para. Kaya maraming salamat po doon sa mga kababayan natin na nagbibigay ho dito at talagang ayaw na nga nila i-mention pa yung kanilang mga pangalan at ano pa. So yun po yung mga tunay na pagbibigay. Ganun pa man, ako po ay magpapasalamat sa inyo ng buong puso. Maging doon po sa mga kababayan natin doon po sa mga kababayan natin para makatulong po kayo. Pwede po kayo magbigay ng membership doon ho sa ating YouTube channel at magbigay ho ng thanks. Doon naman po sa mga kapatid natin sa abroad na mayroon pong kakayanan na talagang makatulong sa programang ito, bukas po yung ating GCash, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At maging sa ating mga bagong subscriber nga pala, maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan.
At sana'y lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana'y lagi namin kayong kasama sa tuwing tayo po ay may binabanatan ditong mga hudas, mga traidor, mga magnanakaw na politiko na talagang hindi karapat-dapat na umupo sa kanilang mga pwesto na kung saan ang iniisip lamang po nila yung kanilang mga sariling bulsa. Kaya sana ho lagi po namin kayo makakasama at sa lahat po na manunood ng videos, mga videos na pinalalabas ho natin sa programang ito, isa lang ho ang pinapakiusap ng inyong lingkod, huwag po sana kayong mag-skip ng ads nang sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa pagsisiwala to sa mga katiwalian ng mga opisyal sa gobyerno na mga magnanakaw na iniisip lamang kanilang mga sarili na kung saan ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para abusuhin ang ating mga kababayan. Muli po, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw ito mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pag-usapan natin yung plano ho talaga nitong mag-amang Duterte. Nitong ni Rodrigo Roa Duterte at ni Sara Duterte. Na kung saan ang pinaka-sentro ho at ang pinaka-focus ho ng kanilang plano sa darating ho na presidential election at maging itong darating ho na halalan sa 2025 na kung saan tatakbo pong muli ang ating mga opisyal ng ating gobyerno magmula ho sa senator, hindi mo na po sa presidente tsaka sa vice president, hanggang senator lang ho. Na kung saan plano ho ni Duterte na pumasok o bumalik sa politika sa pagiging senator mo na. Na kung saan plano ho ni Duterte na kapag siya ang naging senator, kukuntsabahin ho niya yung mga senator na ito na naniniwala sa kanya at tuta niya, katulad ni Robin Padilla, katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Bongo, katulad po ni Rapi Tulfo. Alam ng lahat na si Rapi Tulfo ho ay talagang idol na idol niyang itong si Duterte. Yan lang ho ang isa sa hindi po naging maganda dito kay Rapi Tulfo. Na hindi ko po, kaya medyo distansya po ako sa kanya ngayon. Dahil mahirap po yan. Kaya sabi naman ng iba, kaya etong si Rapi Tulfo ay talagang idol na idol niya. Etong si Digongyo ay dahil nga ito rin si Rapi Tulfo ay may lahi din talaga itong Chino. Ayun ho yan sa ating mga, ewan ko lang. Pero hindi po siya ang sentro ng ating usapang ito. Isa na ho dyan, itong sila Bong Revilla, Jingo Estrada. Isa po yan sa mga kaibigan ho talaga, solid ho na supporter nito ni Digongyo. Na kung saan, pwede po siya ng maging mangulo o Senate President ng Senado. Na kung saan, pwede pa rin niyang magamit yung kapangyarihan na iyon. Na kung saan, pwede siyang gumawa ng batas o siyang resolusyon na kung saan baka pag ito ay naging senator ay malamang ipaglalaban niya na maibalik sa kanyang anak yung confidential fund. Yung mga luho nila na nakasanayan nila. Kung maalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, sinabi niya ho yan doon sa programa niya. Programa niya na kung saan partner po niya doon si Kibulok. Nagparis yung parehong mga manloloko doon at saka mapagpanggap. Bagay naman sila doon kasi siya, ang tingin niya sa sarili niya, Diyos na may karapatang pumatay ng kahit sino. Na para bang siya ang may bigay ng buhay sa mga tao. At ito naman si Kibulok, nagpapanggap na Diyos na kaya daw niyang gawin ang lahat. Kaya nga daw niyang pahintuin pati yung araw, bagyo. Bagay, kanino pa ba siya pwedeng makapagbarkada? Hindi sa kapwa din niya mapagpanggap. Mabalik ho tayo dun sa pinag-usapan natin, mga minamahal ko mga kababayan. Plano ho ng magamang ito na talagang mapapunta po muli sa kanila ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong bansa. Kaya nga ho,
pinaghahandaan ho ni Rodrigo Roa Duterte yung kanyang pagtakbo sa pagiging senator. Nang sa ganon, masuportahan niya po. Kasi naisip po kasi ni Rodrigo Roa Duterte, hindi po basta-basta makakilo si Bato de la Rosa at iba pang mga senator, lalong-lalo na itong si Robin Padilla, senator na walang kasing tanga, walang kasing bobo, walang magawa. Hindi nila kayang maprotektahan basta-basta si Sara Duterte. Puro ulo lang namang meron to si Kalbo eh. Diba? No. Puro ulo lang naman meron tong mga ito. Sunod-sunuran lang naman to mga. Baka dumating pa nga sa punto eh. Bumaligtad din tong mga ito eh. Diba? Kaya naisipan ni Rodrigo Roa Duterte na bumalik. Nang sa ganon, mas masuportahan niya si Sara Duterte sa kanyang mga plano na makapagnakaw pa ng napakaraming pera sa pamamagitan ng confidential funds. Ngayon, sino ba ang imposible ba na mangyari yon kapag siya ay naging senator? Pwede ho. Alalahanin nyo ho. Meron ho diyang mga senator na kung saan kahit pahimurin pa sa puwet ni Digong nyo, hihimod pa rin ho yan hanggang ngayon kahit hindi na siya ang Pangulo. Dahil siya ang dahilan kung bakit naging senator itong mga ito. Kilala nyo, ibig sabihin, kilala nyo yung mga tao nga sinasabi ko. Katulad doon ni Robin Padilla. Diba? Yung mukhang pirata. Tuwan-tuwa sa bigote niya. Akala niya, gwapong-gwapo siya sa sarili niya doon sa bigote niya. Bigote niya na parang buntot ng kabayong demonyo. Diba? Siyempre, isa na dyan, si Bato de la Rosa. Hindi naman magiging senator yan eh. Kung hindi niya ginamit yung pangalan ni Digongyo na kung saan inidolo ng mga kapwa din nila demonyo. Inidolo at sinuportahan ng mga Chino na kung saan nagbayad ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon para lang mabayaran yung mga tao sa malaking halaga para manalo sila nang sa ganon, happy-happy together. Diba? Kaya mga kababayan, posible hong mangyari yun. At pag nangyari ho yun, ay talaga ho magkakaroon na naman po ng mga usapin na kung saan magiging talamak na naman po at magkakaroon na naman po ng chance ang mga politikong mga magnanakaw na gustong magnakaw araw-araw sa pamamagitan ho niya. Yan po ang paborito niya. Gumawa ng isang pamamaraan para lahat ng mga politiko ay makapagnakaw sa kaban ng ating bansa. Gusto pong tumakbo ni Rodrigo Roa Duterte sa pagka-senator dahil hindi pa po siya makakatakbo bilang Vice President. Ang gusto po kasi nila at ang plano ng mag-amang ito ay tulad din ho ng kanilang ginagawa doon sa Davao City. O doon sa mga kababayan natin sa Davao City. Makikita nyo po ang estilo ng mag-amang ito. Kapag itong si Rodrigo Roa Duterte ay pwede na po tumakbo pagka Vice President, may posibilidad ho na maging Pangulo uli siya na ating bansa. Sa papaano hong paraan? Kung maalala nyo po mga minamahal kong mga kababayan, nung si Sara Duterte po ang naging mayor ng Davao City, dahil hindi na nga pwede tumakbo ng mayor pa itong si Rodrigo Roa Duterte na kanyang ama dahil last term na, ang nag-vice po o vice alkalde ay si Rodrigo. Nung nanalo na po itong si Sara bilang mayor, mga ilang buwan lang ho ang lumipas, nag-resign ho agad itong si Sara Duterte. At natural dahil si Rodrigo Roa Duterte ang vice-alkalde, siya po ang pumalit bilang mayor ng Davao City. Na pwede naman po nilang gawin kahit po sa pinakamataas na katungkulan dito sa ating bansa. Yan po ang plano nila. Yan po ang plano ng mag-amang ito. Na kailangan niya tumakbo sa pagiging vice president para po maintindihan lang po ninyo kung bakit to nananakot siya, natatakbo siya sa pagiging vice president. Hindi sa pagiging pangulo ha. Sabi ng iba, vice president ka lang pala. No, huwag niyong babasta-bastahin. Dahil ang plano po ng mag-amang ito ay ganito. Kapag si Sara po ay nakalusot at nanalong bilang pangulo ng bansang ito,
sa pamamagitan ng pera na gagamitin nila sa pamamagitan ng suporta ng mga drug lord na Chino at suporta ng mga maka-China, mananalo ho itong mag-amang ito. Kapag nanalo ho si Rodrigo Roa Duterte sa pagiging Vice President, ang plano po nitong dalawang ito, magre-resign itong si Sara Duterte. At pag nag-resign si Sara Duterte, automatic na ho, ang magiging Pangulo muli natin ay si Rodrigo Roa Duterte. Kaya po, nanakot siya. Kaya po, yun po yung ibig sabihin na kung saan sinabi niya na, ay pag tinuloy nila yan, na pina-impeach nila si Sara, tatakbo ko sa pagka-Vice President. Ngayon, kasi di ba? Marami pong pwedeng gawin. Yung impeach po kasi na yan, pwedeng tumagal yan. Pwedeng tumagal yung kaso na yan. Lalo na pagka hinaharangan ng limpak-limpak na pera. Lalo na pag hinaharangan ng trilyon-trilyon na pera. Bilyong-bilyong pera para ibayad sa mga opisyal ng ating bansa na mga mukhang pera din. Kapag nanalo ho itong mag-amang ito, automatic po ipapaubaya ni Sara Duterte ang kanyang kapangyarihan sa kanyang ama. Nang sa ganon, magawa po muli nila ang mga gusto nilang gawin dito sa ating bansa. Na kung saan mahalin tulad na naman po tayo sa nangyari nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte nung siya po ang ating Pangulo sa bansang ito. Na kung saan lagana po ang patayan, lagana po ang droga, lagana po ang lahat ng korupsyon dito sa ating bansa na kung saan siyang dahilan kung bakit mas lalong nalugmok ang ating bansa sa kahirapan at utang. Utang na dapat sana, dahil sabi nga niya, aahon tayo sa hirap, mas lalo po tayong lumubog. Ang sabi ni Duterte, pag siya naging Pangulo, may pagbabago. Pero ang totoo, mas lalo po tayong lumubog sa kahirapan na kung saan may halong panggagago. Nakukuha niyo po mga minamahal kong mga kababayan ng plano? Kaya po ganun na lang magsalita si Rodrigo Roa Duterte. Ayaw kong tawaging Pangulo itong bugok na ito. Dahil walang karapatan na maging bugok. Itong pinaka-presidente sa lahat naging presidente na makasalanan. Ito hindi na makasalanan ng ginagawa niya. Talagang makademonyo na. Yun po ang plano. Ngayon, pag bumitaw ba si Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Pangulo, magpapahinga na lamang ba siya? No! Tandaan ninyo, matagal na pong plano ni Sara Duterte na hawakan ang posisyon na kung saan gusto niyang maging Secretary of Defense. Sapagkat plano niya na pahinain ang puwersa ng militar. Nang sa ganon, mas madali tayong matalo ng mga China o mga sundalo ng China. Papahinain niya ang lahat ng mga puwersa na pwedeng pumurotekta sa bansang ito. Nang sa ganon, maging inutil ang ating mga taga-depensa. Nang sa ganon, mamayagpag ang mga Chino na kung saan patuloy na nang-aapi at talagang lumalapastangan sa karapatan ng ating bansa o sa karapatan ng ating mga kababayan. Tingnan nyo nangyari doon sa ating mga kababayan doon sa West Philippine Sea at sa iba pang mga teritoryo natin na kung saan may mga Chino na binabalasupas, binobomba yung ating mga Philippine Coast Guards. Diba? Matagal na po niya gustong hawakan ang ranggo na yan na pagiging Secretary of Defense sapagkat mas marami po siyang pwedeng gawin dyan para magkapera. Pwede po siyang lumikha. Tandaan ninyo, si Rodrigo Roa Duterte po, ang siya na ngayon tumatayo na godfather ng NPA. Dahil wala na ho si Joe Masison. Siya na po ngayon ang pumalit kay Joe Masison. Sa maniwala kayo't sa hindi, dahil kami po kabisado namin ang pagkatao ni Rodrigo Roa Duterte. Siya po ngayon ang tumatayong pinuno ng buong hukbo ng New People's Army. Na kung saan pwedeng gamitin ni Sara Duterte yung mga kasamahan nila yan na lumikha ng gera. Nang sa ganon, katulad ho ng ginawa nito ni Gloria Macapagal Arroyo
na sinadya niya na ito naman, ang ginawa naman ho nito ni Gloria Arroyo, sinadya niyang pasukin, ipapasok yung kota na kampo ng MILF sa mga kasundaluhan para magkaroon at makalikha siya ng gera. Ito naman ho, si Sara Duterte, uutusan niya ito mga kapwa nila mga NPA na lumikha ng gera. Nang sa ganon, magkapera din siya sa Estados Unidos. Tulad ho ng ginawa nito ni Gloria Macapagal Arroyo. Nakikita niyo yung mga laro nila. Yan po, kaya nga po hindi binigay ni Bongbong Marcos yan sa kanya sapagkat alam ho ni Bongbong Marcos na gagamitin ni Sara yung kanyang mga membro, yung kanilang mga membro sa New People's Army para lumikha ng mga gera. Ayaw ho ni Bongbong ipahawak sa kanya dahil gusto ho ni Bongbong na maging matiwasay, tahimik ang bansang ito. Alam mo ni Bongbong yan, tandaan nyo si Bongbong Marcos po ay graduate ho ng Scout Ranger. Sundalo ho yan. Yung Pangulo natin ngayon, sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte, palamnay-lamnay. Sira ulo ka ba? Gagraduate ba yan sa pagiging Scout Ranger kung palamnay-lamnay lang? Baka ikaw. Baka yung training mo sa training na pinagdaanan ni Bongbong Marcos ay hindi mo kaya. Puro ka lang naman utos eh. Kung siguro, swerte ka nga lang Duterte. Dahil kung nataon, nakasing utak mo si Bongbong Marcos, baka ikaw ang una niyang binaril sa ulo. Sa total, baka ikaw ang kauna-unahang naging Pangulo na ipapapatay ng bagong Pangulo. Kaya lang, desente, makatao, makadiyos, gusto ng katahimikan, kapayapaan, kaginhawaan ang bagong presidente natin ngayon. Kaya ganito. Hinahayaan na nga lang niya si Duterte. Dahil ayaw niya ng gulo. Dahil hindi naman kabawasan para sa kanya na hindi pumatol sa isang ulyanin. Diba? Mga kababayan, tandaan niyo ho ito. Pag sila po muli ay nanalo sa ganung mga posisyon, yan po yung kanilang plano. At syempre, lahat ho ng mga mabubuting mga inilagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabihin na lang natin 99% o 85% na mapagkakatiwalaan, ibang-iba doon sa dating mga leader na inilagay ng dating administrasyon na puro kurap o mga magnanakaw, ay papalitan ho uli yan ni Rodrigo Roa Duterte ng mas magnanakaw pa. Ng mas tuloy. Ng mas darambong pa. Nabubulol na tuloy ang mga kababayan. Mas papalitan pa niya ng mas mandarambong. Kasi ilang araw din hindi nakapagnakaw si Sare dahil nga natigil yung confidential fund. Babawi sila. Lugi sila sa business eh. Kasi nga sa mga Duterte, tandaan nyo to mga minamahal ko mga kababayan, ang pagiging politiko ay negosyo. Kailangan kumita sila sa bawat araw habang sila pa ang nasa pwesto. Kaya nga po, kinakailangan nila magnakaw sapagkat dito po sila nagkakapera. Dahil kapag wala silang pera na ipamimigay o ipupuhunan doon sa mga taong boboto sa kanila, hindi sila mananalo at hindi rin sila magkakapera. Mga kababayan, pinapaabot ko lang ho sa inyo yung mga pwedeng mangyari. Dahil yan po ang estilo ni Rodrigo Roa Duterte kung paanong ginawa niya yung pamamaraan niya sa Davao City, kung paano patayin yung mga adik doon, paano patayin yung mga inosente, paano patayin yung mga kalaban nila sa politika, paano ipakulong yung mga kalaban nila sa politika, kung paano gawa ng mga issue yung mga kalaban nila sa politika. Ginawa na ho yan ni Duterte sa buong Pilipinas na kung saan naging biktima ho si Laila de Lima at yung iba pang mga senator na kung saan nakaranas ho ng pananakot sa kanya, na kung saan yung mga ahensya ho natin nakaranas ho ng pananakot mula sa kanya, na kung saan alam ng lahat itong taong to ay napakabirdugo, isang taong walang puso, walang modo, walang galang sa batas sa bansang ito. Kaya mga kababayan, imulat na ho natin ang ating mga kaisipan. Kung ako po ang papipiliin ninyo, mas gugustuhin ko pa po na si Romualdez. Dati ho, gusto ko sana, nabanggit ko dito si Amy. Kaya lang ho, nagtataka ho ako. Anong nangyari kay Amy Marcos? Nakipagbarkada siya, nakipagkaisa siya. Para ho sa akin, ang isang tao ay nakikipag-isa
at nakikisama sa isang taong kawatan mandarambong ay para sa akin, pareho na silang dalawa. Di o, totoo yan. Kapag ang barkada mo ay adik, magiging adik ka rin sa ayaw mo at sa gusto. Sapagkat araw-araw mo siyang makakasama. Sapagkat siya ay magbibigay sa iyo ng mga gawain niya na maaaring ikahawa mo. Dahil kaibigan mo nga siya, talagang mahahawa ka. Eh yung bakla nga eh. 'Di ba? Oh, magtataka ka. Lalaki pa yung barkada niya. Ilang buwan lang binabae na rin katulad niya. Ha? Ayun, hindi nag-aano yun ha. Oh. Tingnan mo yung kapitbahay kong lalaki dahil nga porke barkada nga niya puro babae, naglalaro ng Chinese, Chinese garter. Kung ano pinaglalaro, ay, nagulat na lang ho ako. Manika na ho pinaglalaro samantalang nung bata pa ho kami, baril-barilan. 'Di ba? Na-impluwensyahan, nahahatak sa kung ano yung mga kasama niya. Eto, kilala ho ng buong Pilipinas. Confidential queen. Magnanakaw, mandarambong, sinungaling. Isa pa po sa gusto kong patunayan sa inyo kung paano ko nasabing sinungaling ito si Sara Duterte. Sa simpleng paraan lang ho, kung maalala ho ninyo, na-issue ho yung yung pag-isnab niya ho kay Romualdez. Kitang-kita ho sa camera, talagang iniwasan niya, hindi niya pinansin. Tapos sabi niya, hindi ko napansin. Hindi ko alam. Tingnan nyo kung gaano kakapal kung magsinungaling. Tingnan nyo kung gaano kagarapal kung magsinungaling. Anong tingin niya doon kay Romualdez? Tela na nakasabit sa harapan niya para hindi niya makita. Tingnan nyo kung gaano kakagarapal. Lantaran ho yung kanyang kasinungalingan. Kitang-kita ng buong Pilipinas kung paano niya inisnab si Romualdez. Kasi hindi niya nakita. Tayo lang may mata, siya wala. Mga kababayan, kakambal ho ng kasinungalingan, yung pagiging magnanakaw, mapagpanggap, pagiging manloloko, pagiging traidor. Yan po yung sangkap ng ng kaugalian na yan. Kaya mga kababayan, maging ho tayo, maging alerto ho tayo, maging mapagmasid ho tayo, at maging totoo po tayo at lagi nating iisipin yung kapakanan ho ng ating bansa. Kung gusto po natin ng tunay na kaginhawaan, kapayapaan, at hindi na po maghari pa ang korupsyon sa bansang ito, huwag natin hayaan na may mga Duterte pa na makaupo sa pwesto na kung saan mahihirapan na naman pong muli ang ating mga kababayan at magkakaroon na naman po ng sumpa ang Diyos sa bansang ito sa pamamagitan ng mga taong yan. Sinampulan na ho tayo ng Diyos. Dahil hindi po gusto ng Diyos na si Duterte ang maging presidente sa bansang ito. Nagpadala ho siya ng salot na kung saan buong mundo, pati buong mundo, nadamay. Sapagkat may isang demonyo na pakawala ni Lucifer na nagpakawala ng lahat ng mga uri ng kasamaan sa bansang ito. Alam mo ng buong mundo yan, yung ginawa ni Duterte. Hindi lang po ang bansang ito at tayo o yung mga kababayan natin ang nagagalit dito kay Rodrigo Roa Duterte, maging ang taga-ibang bansa sapagkat saksi maging sila sa lahat ng kahayupan na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa ating mga kababayan kung papaano siya naglumabis sa kanyang kapangyarihan, kung papaano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para magkapera at para makapagnakaw, kung papaano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para lumaganap ang lahat ng kasamaan sa bansang ito sapagkat pinapasok niya ang lahat ng mga kriminal na Chino, mga sugarol na Chino, mga drug lords na Chino para kumita ng napakarami at limpak-limpak na pera na kung saan naging trilyonaryo siya. Mga kababayan, magising na ho tayo sa katotohanan. Muli po, sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.